Magsimula na po tayo. Pasensya na po kayo, hindi ako ganong sa StreamYard eh. Romualdez. Ayan po, nagsalita na po si Uncle Martin. Aray ko. Romualdez, Ombudsman building cases using discredited witnesses. Patay. Aray ko. Ayan po, nagsalita po si Uncle Martin na talagang ang mga ginagamit daw po ng mga witnesses dito po para sa kanyang kaso na sinampa ng ombudsman ay discredited o hindi katiwa-tiwala. Okay? Alam niyo mga kababayan, para sa akin ito kilala niyo ako, Uncle Martin ako. Pero para sa akin, ayos lang po 'yan. Ayos lang po sa akin na dire-diretso pong kasuhan kung talaga pong kakasuhan si Uncle Martin dahil ako naniniwala ako na mawala to, magiging mahina tong kaso na to eh. Magiging mahina po kasi wala eh. Ang nagkaso pa 18 kargador tapos si Baligod na humaharap po ngayon sa iba't ibang mga problema dahil hindi po kapani-paniwala ang mga binibigay nilang statement. Aray ko. Kaya ako naniniwala ako, ayos lang yan, kasuhan sa ombudsman, di ba? Si Bong Revilla nga, di ba? Kung makakalaya, makakalaya. Pero si Bong Revilla, nakalaya lang po yon sa isang kaso niya sa malversation. Pero hindi pa rin po siya ligtas sa plunder. Yan po yung kay Bong Revilla. Kaya kung ito po kay Uncle Martin ay didire-diretso po ng kaso, wala akong problema sa atin yan. Sabi nga po natin dito, pag walang kawala ang may sala. Kung may sala, so be it. Kung wala naman po, makulong. Di ba? At ako po naniniwala na ito pong kaso ni Uncle Martin ay mababasura to. Ang complainant pala 18 kargador eh. Di ba? Ang complainant pala 18 kargador, so baliwala to. Baliwala to mga kababayan, mga karayuma kasi falsus unus, falsus impactus, falsus diablos na yung Aray ko. 18 kargador. Diba? Si Baligod, diba? Si Baligod po, abot-abot po ang kasinungalingan. Yung 18 kargador, 8 lang po, 8 lang po ang nag-file ng kaso kay Uncle Martin. Tapos meron pang nakapending yung Gutesa, puro wala. Diba? Puro wala. Oh. Walang mangyayari dyan sa kaso na yan. Aray ko. Diba mga kababayan, mga karayuma? Ano sa tingin nyo? Sa tingin ko ganun eh. Sa tingin ko ganun. Kasi mga kababayan, utos to ng Pangulo. So, mga kababayan, lagi natin susundin ang Pangulo dahil siya ang sasuportahan natin. Diba? So, inutos niya, binanggit niya. Kala naman ni Mike Cervera, kakampihan, kaanohan ko. Diba? Huwag ko kayo magpapaniwala dyan kay Mike Cervera. Aray ko. Diba? Anti-Martinico yan eh. Anti-Martinico po yan. Diba parang Romy? Alaga 143, shout out. Kayo papaniwala dyan kay Mike Cervera. Uy. Tumatawag na. Speaking of Mike Cervera. Andali lang.
Tumawag Mike Cervera mga kababayan Tumawag Mike Cervera, putik. Matawag ka. Tumawag po si Mike Cervera at talagang nakikiusap po na papugiin mo naman ako. Aray ko. Mike Cervera, huwag mo akong kokontrolin, okay? Aray ko. Huwag mo akong kokontrolin! Aray ko. Oo nga kamukha ko daw si Katsupoy. Aray ko. Salbahay talaga, napakasalbahay po ni Boss Mike Cervera natin, Kamukha daw ako ni Katsupoy. Pampakasama, Hindi, may pinapalo up lang po. Mamaya malalaman nyo ba't tumawag si Boss Mike. Yan po, yan po kayo regarding kay Uncle Martin. Naniniwala po ako mababasura yan. Wala yan. Mababasura yan. Kasi mahina nagkaso Gutesa, 18 Cargador. Sus! Aray ko. Madilim daw ang paligid, putukan daw ay maririnig. Takot sa kanilang mata, ikaw ay madadala. Huwag kang palinlang kaibigan, Judas na 13 yan. Sinira nila ang Senado, sobrang ganid mga ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng